Again, we are on our newest series entitled Selfless. Sabi nyo nga, selfless. Yan. From the title itself, mahirap pong maging selfless. Do you agree? Mahirap? Amen? So sa panahon po natin ngayon, napakadali po na maging self-centered. Naririnig niyo ba ako? Malinaw? Madali pong maging self-centered. Kasi ang sistema po ng mundo natin, nakasentro sa sarili. Okay? My dreams, my goals, my happiness. Pero kung titingnan po natin si Jesus, si Jesus po ang kabuang kabaligtaran nun. Kasi hindi siya nabuhay para po sa sarili niya. Amen? Nabuhay po si Jesus para po sa kaligtasan ng iba. Ano sabi ng Luke 9 verse 23? If anyone would come after me, he must deny himself, take up his cross daily, and follow me. Anong ibig sabihin po ng verse na yan? Ang ibig sabihin po ng verse na yan, kung sino man daw ang gustong sumunod kay Kristo, kailangan mong isantabi, i-deny ang iyong sarili, at ilagay si Jesus sa sentro. Yun po ang ibig sabihin ng salitang selfless. Ang selfless na salita po ay nangangahulugan na ang buhay natin ay hindi po umiikot sa atin. Umiikot na po sa Kanya. Kasi amen. Yung klase po ng buhay na hindi po nakatingin sa sarili po nating kaginhawahan. Pagka sinabing selfless, yung klase po ng buhay na nakatingin sa kalooban po ng Diyos at kapakanan po ng iba. And so sa series po natin, pag-aralan natin kung papaano mabuhay ng may pusong kagaya ni Kristo. Papaano po mabuhay ng may pusong marunong magbigay, marunong maglingkod, marunong magmahal at marunong magtiwala kahit po mahirap. Amen? So napakaganda po ng series natin ngayong November. And so today, okay, as a series natin, we will talk about selfless giving, we will talk about selfless service, selfless love, and selfless faith. Okay? Yan po ang ating matututunan ngayong buwan. So ang layunin ng series po natin, turuan tayo paano maging kagaya ni Kristo sa ating puso, sa ating kilos, sa ating pong mga ugali. Amen? As we begin our series, ang topic po natin ngayong araw, okay, is selfless giving. Sabihin niyo, giving. Okay, yan po yung ating series week 1. Alright? Pero binigyan ko po siya ng title, yung nasa taas. Give until it feels like grace. Amen? So yun po yung working title natin. At kinuha ko po siya, yung text natin sa 2 Corinthians, labas natin, chapter 8, verse 1 to 9. Pakita mo nga yun. Doon po yan iikot. 2 Corinthians, chapter 8, verse 1 to 9. If you have your Bible, you can open it. Tapos sundan nyo po sa mata yung babasahin po natin. But before we proceed po, gusto ko po munang ikwento sa inyo, okay, kung ano po yung pinanggalingan ni Pablo doon sa 2 Corinthians chapter 8. Okay? Ano po muna ang status ng Corinth Church? Kasi yung 2 Corinthians po, yan po ay sulat ni Pablo sa Corinth Church. Sa church sa simbahan po sa Corinto. Amen? At nung time pong yan, pag sinabing Corinth Church, ang simbahan po ng Corinto ay isa po sa pinaka-progresibo. It's the most progressive church nung panahon ni Pablo. Ibig sabihin, ang Corinth Church, are you listening? Ang Corinth Church po mayaman sa talento. Ang Corinth Church po mayaman sa kaalaman. Mayaman din po sila sa spiritual spiritual gifts. In short, pag sinabing Corinth Church, okay, mayaman sila, masagana po silang church. Amen? Pero sa kabila po ng pagiging mayaman po nila, meron po silang problema. Ang problem po nila is inconsistency. Okay? Pwedeng marami silang alam, marami silang spiritual gifts, pwedeng mayaman po sila, pero kulang po sila sa gawa. They have these tendencies to become self-centered. Ang problema po nila, self-centered po sila.
Ang problema po nila, nakatingin lang po sila sa sarili po nila at hindi po nila nakakita yung pangangailangan ng iba. So in short, ganito po sila. Basta okay kami, bala kayo dyan. Ganon sila. Okay kami dito, basta okay kami, bala kayo. Yun ang nangyayari nung panahon ngayon. Okay? Yun yung context. Now, yan sa Corinth Church. Okay? Ano naman po ang nangyayari sa Jerusalem nung sinulat po ni Pablo yan? Okay? Sa kabilang banda, okay, eto yung Corinth Church, sa kabilang banda sa Jerusalem po, yung mga mananampalataya nung panahong yan ay dumaranas po ng matinding paghihirap. Say amen. Nung panahong yon, meron pong taggutom sa lugar. Nung panahong pong yan, hindi lang yun, may persecution. At nung panahong pong yan, yung mga mananampalataya sa Jerusalem, wala po silang trabaho. They don't have work. Bakit? Kasi dahil po sa pananampalataya nila. So walang trabaho, taggutom, may persecution, yun yung nangyayari po ngayon sa Jerusalem. Habang sa Corinth Church, mayaman sila, pero yung mananampalataya ngayon sa Jerusalem, gutom sila. Kaya nung malaman ni Pablo, yun nangyayari ngayon sa Jerusalem, ang ginawa po ni Pablo, nagpasimula po siya ng koleksyon. Sabi niyo, koleksyon. Okay? Nagpasimula po siya sa layman terms, fundraising project. Nakakuha? Ang ginawa po ni Pablo, nagpa-pledges. Naintindihan niyo? Yun ang ginawa niya. Nagpa-fundraising project siya sa iba't ibang simbahan. Sa simbahan ng Corinth, sa simbahan ng Macedonia, sa simbahan po ng Achaia. Nag-fundraising project. So you see, yung mga ganong klaseng bagay, nangyayari na dati. Ginagawa na nila. So bakit nila ginawa yon? To help the brethren in Jerusalem. At ang tawag po dyan, pag binasa mo yung 2 Corinthians 8, may heading yan sa taas, collection for the saints. Yun ang heading niya. Say amen. You say amen. Amen? Say amen. Now, nagulat po si Pablo. Kasi, biruin mo, nag-fundraising project siya sa Macedonia, Achaia, Corinth. Doon siya nag-fundraising. Ano po ang ginawa ng Macedonian believers? Sa gitna po ng fundraising project, nagulat si Pablo sa ginawa ng Macedonian. He was shocked by what the Macedonian did. Kasi ang Macedonian po, okay, ang Macedonian po, kagaya ng Pilipay, kagaya ng Thessalonica, ng Berea Church, mahirap po yan na simbahan. Sabihin niyo, mahirap. While ang Corinth po, mayaman. Kaya lang, doon sa lahat ng churches na yon, ang Macedonian pa ang unang nagbigay. Amen? Nagulat ngayon siya. Ang nauna, yung pinakamahirap. Are you here? Kaya nung sinusulat po yan ni Pablo, yung 2 Corinthians chapter 8, amen, ang goal niya is i-encourage ang believers in Corinth mag-participate in offering for the saints in Jerusalem. Pero pansinin po ninyo, pag binasa nyo yan, hindi siya nag-command. Hindi niya iniutos. Kasi iba yun eh. Iba yung nag-command ka by law. Magbigay ka, dapat ganito halaga. O bawat isa po, command to magbigay kayo. Hindi ganun. He doesn't command by law. Ang ginawa po ni Pablo, he motivates them through grace. Sabihin niyo grace. Yan, patutunayan ko po sa inyo, ganun ang ginawa niya. Hindi siya nag-command by law, pero minotivate niya po ang tao. Kaya sinasabi ko, selfless giving, pero may ugat yun eh. Okay? May ugat yung selfless giving, di mo magagawa yun nang walang tulong ng banal na Espiritu Santo eh. Amen? Yun ang alamin natin. See? Verse 1. Sabi doon, he begins. Sabay-sabay po tayo, 1, 2, 3, go. We want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Hinighlight ko po yung word na grace. Basahin nyo nga again. Grace. Amen? Sa Tagalog,
biyaya. So, from the very first verse, okay, si Paul nag-set ng tone. Ang tono niya, hindi po nakasentro sa giving. Ang tono niya sa unang verse, Paul sets the tone, and the central theme is not giving, but the central theme now is grace. Sabihin niyo, grace. Ibig niyang sabihin, giving is only the result. Ang pagbibigay daw po ay resulta ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. Say amen. Ibig sabihin, ang pagbibigay ng Macedonian Church ay bunga ng biyaya ng Diyos sa kanila. Do you understand? Kaya sila nakapagbigay dahil sa biyaya ng Diyos. Sabihin niyo biyaya. Amen? So again, central theme. Baka sabihin niyo, nagpe-preach ako about money. No. Pero mauwi tayo doon. Pero gusto ko makuha niyo po yung ugat, yung root. Okay? Verse 2, sabi doon, in the midst of severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Diyan ka? Say amen. Say amen. Sa Tagalog, nung panahong yun, dumadanas po sila ng matinding kahirapan eh. Mahigpit po yung pagsubok sa buhay po nila. Pero sa kabila po ng paghihikahos, ano po nangyari? Masayang-masaya pa rin po sila. At bukas palad po sila sa pagbibigay. Sabihin niyo, bukas palad. Bukas palad. Overflowing joy ang nararanasan po nila. Are you here? Ibig sabihin, look at me, kahit dumadaan po sila sa pagsubok at kahirapan, hindi po naging hadlang yon para magbigay po sila. Hindi sila naghintay na maging komportable muna. Saka na, marami pa akong utang eh. Hindi po sila nagreklamo, ano ba yan? Wala na nga kaming masaing, nanghihingi pa. Ano ba yan? Nag-pledge na kami dun sa anniversary, magpe-pledge na naman kami ngayon. So just imagine sa verse 2, naghihikahos yan in the midst of severe trial. Hindi sinabing mild, severe, matindi. Tama? Naghihikahos po sila, nasa matindi po silang krisis. Pero ang ending po, bukas ang palad nila. Ang ending po, nag-uumapaw po yung kagalakan po nila. Nag-uumapaw po yung kagandahang loob. Overflowing joy. Their extreme poverty welled up in rich generosity. Diyan ka. Say amen. Verse 3 and 4. Tingnan niyo po. They gave, sabay-sabay nga nating basahin. They gave as much as they were able, and even beyond their ability. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's temple. Sa Tagalog, kusang loob po sila nagbibigay. Hindi lang po dahil sa abot ng kaya nila kundi higit pa, beyond their ability. Amen? So mahigpit po nilang ipinakiusap. Yung urgently pleaded, sa ibang salin, they begged. They begged. Sila po ay nakiusap. Nabigyan sila ng pagkakataon makatulong sa mga kapatid po natin na nangangailangan. Grabe, no? Say amen. Ganito yung Macedonian church na sinasabi ni Pablo sa church ng Corinth. Ang in effect, sinasabi niya, hindi namin sila pinilit. Hindi namin sila kinumbinsi. Pero sila pa mismo yung nakiusap na makasama sa pagbibigay. Are you here? Nakipag-unahan. Nakita nila yung privilege. Sabihin niyo privilege. Amen? Now, anong gustong makita ngayon? Anong gustong ipakita ngayon ni Pablo sa church ng Corinth? Ito po, that this is not human generosity. This is what? Next slide.
It is divine grace in motion. Hindi ito human generosity lang. Pero ang nagtulak sa kanila ay biyaya ng Diyos. Pag may biyaya ka ng Panginoon, nabiyayaan ka ng Diyos, magproproduce yun ng desire to serve. Magpoproduce yun ng desire to help, to love. Kahit mahirap, kahit logically, imposible, kahit financially, mahirap. It is not how much can I afford to give, no. But how much God has given to me already. Anong punto po ngayon ni Pablo sa church ng Corinth? Pagdating po ng verse 7, itong sabi ni Pablo. Basahin natin, 1, 2, 3, go. Since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in earnestness, and in love, see that you also excel in this, sabay-sabay, grace of giving. Alam niyo po ba, first time ko po nabasa to sa Bible, nagrema sa akin yan, grace of giving. This one is mind-blowing. Amen? Nagrema sa akin yan. Hindi sinabi ni Pablo, oh, mga taga-Korinto magbigay kayo. Hindi ganun ang pagkakasabi. In effect now, ang sinasabi ni Pablo ganito, oh, since you excel in everything, see that you also excel in this grace of giving. Hindi mabigat, di ba? Nakuha nyo? Say amen. In effect, ang sinasabi ni Pablo, kung matalino ka, in effect, ang dating nun sa akin, tularan yung Macedonian church. Nagbigay sila, hindi dahil kaya nila. Nakapagbigay sila dahil puno sila ng biyaya ng Diyos. Grace of giving. Are you here? Say amen. Ibig sabihin, it was because of God's grace. And that's what you call grace of giving. Kaya ang ginawa niyang pinakamataas na halimbawa, si Jesus Christ. Tinuro ni Pablo na ang pinagmulan ng grace na yan, ang pinagmulan ng lahat ng biyaya ay si Jesus mismo. Barin mo sa verse 9, anong sabi niya? Sabay-sabay po natin basahin. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty might become rich. Diyan kayo? Say amen. Say amen nga kung naintindihan niyo ako. Do you follow? Naintindihan niyo po ako? Say amen. Sa Tagalog, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo, grace of our Lord Jesus Christ, na kahit na mayaman, naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. In short, anong ibig sabihin dyan ni Pablo? Ibig niyang sabihin, si Jesus, lahat ng karangalan, biruin mo, lahat ng kayamanan sa langit, nasa kanya na kay Jesus Christ Pero si Jesus Christ po, nagpakumbaba. Si Jesus Christ po, nagpakahirap. He became poor. He became poor para sa atin. Anong ginawa niya? Binigay niya yung kanyang buhay para tayo po ay yumaman. He became poor for our sake. He became poor so that you, through His poverty, through His poverty might become rich. Hindi tayo naging mayaman sa material na paraan. Naging mayaman po tayo sa biyaya at kaligtasan. Kaya ang reminder ngayon ni Paul sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 9, hindi lang po sulat para sa Korinto
para din po sa atin. Amen. Say amen. Na ang selfless giving, ang selfless na pagbibigay, ang selfless giving po, hindi nakasalalay sa dami ng meron tayo. Ang selfless giving po ay nakadepende sa biyaya ng Diyos sa atin. Amen? Let's see the big idea. 1, 2, 3, go. Let's read. Selfless giving is not measured by the amount we give, but by the grace behind it. When we give until it feels like grace, we reflect the very heart of Jesus, who gave it all. Yan na. Tapos na. Yan ang selfless giving. Anong ugat ng selfless giving? Biyaya. Say amen. Kaya si Pablo, hindi lang niya concern pera. Ang concern ni Pablo, motibo. Sabihin niyo motibo. Ang gusto niya, yung believers, i-imitate yung grace ni Jesus Christ, who became poor, not materially, but relationally and sacrificially, so that we might become rich in spiritual blessings. Amen. Yun yung 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 9. Nakuha niyo po? Now, paano natin, Pastora, itatawid ngayon sa panahon natin yan? Kasi panahon nila yan eh. Tawid natin sa panahon natin ngayon. Sa panahon natin ngayon, we live in a culture that asks, what's in for me? Ang kultura po natin ngayon, ang tanong natin, sige, anong makukuha ko kapag binigay ko to? Pag nagbigay ako, anong kapalit nun? Pero iba po sa Kingdom of God, baliktad. Sa Kingdom of God, iba. Ang tanungan dyan, what can I give? When Paul spoke of Macedonian believers, biruin mo ang Macedonian believers, they are poor in possession. They are poor in possession, but they are rich in generosity. Biruin mo, mahirap sila, pero bukas palad sila. Mahirap po sila, pero generous. Bakit? Tanong niyo sa akin kung bakit. Because they give out of poverty. At kalimitan po ng generous, look at me, yung mahirap. Tama? Yung mahirap, imaginein mo, kung ngayon pa lang na meron ka, kakaunti lang, generous ka na. Sa meron kang kakaunti. O paano pa kung marami na? Amen? Kaya yung giving po nila, it went beyond their means. Bakit? Because grace is working in their lives, in their hearts. Tama? Pag napuno ka ng biyaya ng Diyos sa puso mo, pag napuno ka ng biyaya ng Panginoon, yung generosity nag-o-overflow sa buhay. Amen? Kaya ang giving, ang selfless giving po ay resulta ng biyaya. Anong root? Grace. Say amen. Say amen. Now, sagutin natin yung tanong. How does grace inspire us to give selflessly? This is the right question now. Hindi natin itatanong, paano magbigay selflessly? Hindi yun ang question. Kasi grace ang kailangan mo para makapagbigay ka selflessly eh. Do you agree? So the question now, how does grace inspire us to give selflessly? Are you ready? Say amen. Number 1, tatlo lang yan. Number 1, sabay-sabay po nating basahin. Grace makes giving possible. Very good. Grace makes giving possible. Anong sabi again sa 2 Corinthians 8, 1-2? In the midst of severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Ang ganda pong example ni Pablo. Pinakita po ni Apostle Paul yung Macedonian church.
Yung Macedonian church, dumadaan sa matinding pagsubok at kahirapan. The same thing with us. Mahirap magbigay pag meron kang problema eh. Mahirap magbigay pag meron kang utang. Mahirap magbigay kapag ang dami-dami mong bills. Pero biruin mo, yung Macedonian church, sa gitna po ng lahat ng yon, hindi sila pinanghinaan ng loob. Sa gitna po ng krisis, hindi po sila nawalan ng tiwala sa Diyos. Amen? Sa halip, ano nangyari? Sabi ni Paul, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Kaya hindi po sila nagbibigay dahil sobra pa ang pera nila eh. Nagbigay sila, listen, dahil sobra ang biyaya ng Diyos sa kanila. Say amen. Say amen. The Macedonians didn't give because they had much. They gave because they had grace. Kapag tinamaan ka ng biyaya ng Diyos, anong gagawin nun sa'yo? Babaguhin yan yung paraan ng pagtingin mo sa buhay. Hindi mo na iisipin, kailangan ko magbigay kasi utos. Kaya kailangan ko magbigay kasi command. Hindi. Babaguhin niya yung paraan ng pagtingin mo sa buhay. Papalitan niya ng ganito, gusto kong magbigay dahil naranasan ko ang kabutihan ng Diyos. Say amen. Kaya ang grace po, hindi lang nagbibigay sa atin ng kakayanan eh. Binibigyan din tayo niya ng kagalakan na magbigay. Yung mga taga-Macedonian, di ba mahirap sila? Pero sabi sa verse, mahirap sila, pero masaya sila. Nakita na kayo ng ganon? Mahirap, pero masaya. Amen? Walang-wala, pero nag-uumapaw yung joy. Bakit? Dahil alam po nila, yung pagbibigay po nila, hindi po para magpasikat. Alam nila, nagbibigay sila dahil may biyayang dumadaloy mula sa Diyos papunta po sa kanila. Are you here? Say amen. Grace changes our perspective. From I have to I get to. Iba yun eh. Pag sinabing I have to, kapag walang grace, ganito tayo mag-isip, ay, kailangan ko magbigay. Ay, kailangan ko mag-serve. Ay, kailangan ko mag-perform. Pag walang grace. Pero kapag napuno ka ng biyaya, biglang nagbabago yung tono. May pera ako, kaya magbibigay ako sa Panginoon. May lakas ako, kaya maglilingkod ako sa Diyos. May talent ako, kaya magpe-perform ako para sa glory ng God. Napatawad ako, magpapatawad din ako. Nabigyan ako, magbibigay din ako. You agree? Say amen. Kaya ang grace, trina-transform niya yung I have to I get to. Dati duty mo lang, pero ngayon kagalakan mo na. Dati pressure, pero ngayon privilege. Naintindihan niyo po? Bakit? Dahil sa biyaya. Even in poverty and hardship, grace empowered them to overflow. Next slide. In joy of giving. Ganda. Ibig sabihin, hindi nawala yung kagalakan nila sa pagbibigay kahit nahihirapan po sila. Kasi yung tunay na kagalakan, hindi po nakadepende sa laman ng bulsa. Yung tunay na kagalakan, yung overflowing joy, nakadepende po sa laman ng puso. Pag ang puso puspos ng biyaya, marunong magbigay yan kahit nasa gitna ng kahirapan, nasa gitna ng kakulangan. Kaya hindi mo kailangan maging mayaman para maging generous. Do you agree? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi pa mayaman yan pero generous na yan. Amen? Tama po ako?
Hindi mo kailangan maging mayaman para maging generous ka. Amen? Anong kailangan mo para maging generous? Kailangan mo lang mapuno ng biyaya ng Diyos. Tingnan niyo po ito, itong widow na to, yung offering niya. Naalala niyo po yan? Naalala niyo po yan? Yung balo sa templo? Taas nga ang kamay ng mga widow. Yung wala ng asawa. Ayaw magtaas? Pretending to be single. Yung mga balo, naalala niyo po ito? Amen? Anong hawak niya nung nag-o-offering siya? 2 barya. Ilan? 2. 2 maliit na barya lang ang binigay niya. Tapos si Jesus Christ, doon sa harap, nandun siya, tinitingnan lahat ng offering. Habang yung iba, nagbibigay, malaki. Pero siya, 2 barya lang. Say amen. Ano sabi ni Jesus? Mas marami pa siyang binigay kaysa dun sa iba. 2 barya lang yan, Lord. Amen? Bakit? Kasi ang binigay ng balo, yung lahat ng meron siya. Amen? Kaya hindi po sa laki ng halaga. Nasa laki ng puso. Hindi po dahil sa dami ng pera, kundi sa lalim ng biyaya. Yung 2 baryang yon, maliit sa mata ng tao, pero malaki sa mata ng Diyos. Because grace filled her heart, and that grace made her giving possible. Kaya hindi mo kailangang abundance to be generous. You just need the grace of God. Pagpuspos tayo ng biyaya ng Panginoon, yung pagbibigay po natin, hindi yan burden. It becomes a blessing. Pagpuspos po tayo ng biyaya ng Diyos, ang paglilingkod po hindi stress. It becomes joy. Pagpuspos tayo ng biyaya ng Diyos, ang pagtulong hindi po pabigat. It becomes worship. Pagpuno ka ng biyaya, ang pagiging mapagbigay, ang selfless giving, nagiging natural na lang, hindi pinipilit. Say amen. Sinong gustong ganun? Hindi ka napipilitan. Yung masaya ka lang. Amen? Bakit? Grace doesn't make you able to give. It makes you willing. It makes you joyful to give. Ganong bigayan. Tama? Yung nagbibigay ka, willing ka. Yung nagbibigay ka, masaya ka. Amen. Nakuha niyo po. That's point number 1. Point number 2. Point number 2, basahin po natin sabay-sabay. Grace makes giving personal. Again, how does grace inspire us to give selflessly? Pangalawa, una, grace makes giving possible. Pangalawa, grace makes giving personal. Personal, sabi niya personal. 2 Corinthians 8 verse 3-5. They gave as much as they were able, and even beyond their ability. Entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in the service of the Lord's people. Again, napakagandang example na naman ginawa ni Pablo. So hindi lang sila, basta nagbigay. Nagbigay sila ng may personal na puso at may personal na pananampalataya. Ano sabi ng Bible? They gave as much as they were able, and even beyond their ability. Ibig sabihin, hindi lang sila nagbigay kung ano yung kaya nila. Ang ginawa po nila, nilagpasan nila yung kakayanan nila magbigay. Grabe, di ba? Say amen. Kasi ang pagbibigay po nila, hindi lang gawa ng kamay, gawa ng puso nila. Imagine, they begged, they urgently pleaded. Nakakita sila ng privilege to give. Grabe to. Hindi mo pinilit. Hindi mo kailangang paalalahanan. Hindi kailangan ng special offering. Hindi kailangan ng emotional appeal.
Hindi kailangang sermonan. Sila mismo, sabi ni Pablo, they urgently pleaded, they begged for the privilege to give. Ibig sabihin sila pa mismo, nagmamakaawa po sila. Makasali po sila sa pagbibigay. Yan ba? Kaya napakaganda po sa loob ng church. I'm not talking about money alone, Masarap po yung ganito, Pastora, sagot ko na yun. Pastora, ako nagagawa niyan. Pas, gawin natin to. Yung nagmamakaawa ka, Pas, nagmamakaawa ko, pwede ba magtuturo ako sa mga bata? Sana may ganon. Subukan niyo po magturo sa mga bata. Parang awan niyo na po. May ganon. Iba. Say amen. Ganito ang ginagawa ng biyaya. Ginagawa niyang pribilehiyo yung dating pabigat. Ang pagbibigay, hindi obligasyon. Nagiging opportunity. Hindi na ngayon siya burden. Nagiging blessing na siya. Ano nangyari? They didn't wait to be asked. They initiated. So hindi sila kailangang sabihan. Sila mismo lumapit. Bakit? Kasi kapag personal sa atin ang biyaya ng Diyos, hindi mo kailangang piliting magbigay. Kusa yang dumadaloy. Sabihin niyo, dumadaloy. Kapag alam mo, ikaw ay pinagpala, look at me. Pag alam mo, ikaw ay pinagpala, gusto mo ring maging pagpapala. Tama? Pag naging pagpapala ka sa iba, yung blessing, dumadaloy. Diba? Huwag kang maging blessing sa iba. Sa'yo lang. Dumaloy ba? Hindi. Nakuha niyo po? Say amen. Kapag alam mo, ikaw ay pinagpala, diba? Dahil sa biyaya, gusto mo ring maging pagpapala. Kapag alam mo, ikaw ay tinulungan ng Diyos, gusto mo ring tumulong sa iba. Kapag alam mo, pinagkalooban ka ng pag-ibig, gusto mo din magbigay ng pag-ibig. Ganun ang ginawa ng mga taga-Macedonia. Hindi lang sila nagbibigay ng resources, nagbibigay sila ng sarili. Ginagawa nilang vessel yung sarili nila ng biyaya ng Diyos. Nakukuha niyo po ako? Ginawa nilang vessel, ginawa nilang daluyan yung mga buhay nila. Yun ang selfless giving. Sabi ni Paul, verse 5, they gave themselves first to the Lord and then to us. Yan po ang tunay na pagbibigay. Hindi halaga ng binigay, kundi yung lalim ng puso sa likod nun. Say amen. True giving comes when we personally surrender to God. Mauuwi pa rin sa Lord. Kapag si Lord ang nagmamay-ari ng puso natin, siya rin ang nagmamay-ari ng ating kamay, siya rin ang nagmamay-ari ng ating oras, siya rin ang nagmamay-ari ng ating kayamanan. Kaya yung selfless giving, yung true giving, hindi lang po nangyayari yan sa offering box. Nangyayari yan sa altar ng puso natin. Kasi hindi lang pera ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos, puso. Sabihin mo puso. Kapag ang puso natin, puno ng biyaya, lahat ng klase ng pagbibigay, nagiging act of worship. Say amen. Say amen. Sino dito mga nanay? Di ba ang mga nanay? Sino dito working mom? Alala ko si Ate Leti, working mom. Working mom sa mga apo. Biruin mo. Galing sa gabi, pagdating ng umaga, mag-aasikaso pa sa bahay. Hanggang sa na-hospital na. Kasi kulang sa tulog. Dumating sa point, di makaalala si Ate Leti. Hindi niya alam ang pangalan namin. Hindi niya alam mga tao sa paligid niya. Grabe. Grabe yung stress, pagod.
Kaya nangyayari yun eh. May lapse. Pagod eh. Walang tulog, walang pahinga. Ganun ang mga nanay. Siguro nasagad. Nag-breakdown yung katawan. Sipin mo, yung nanay, magtatrabaho sa umaga, pagdating ng gabi, magpapakain pa ng anak. Mag-aasikaso pa ng pamilya. Pero mo pag-uwi, pagod na pagod. Wala pang tulog. Pero bakit nagpapatuloy? Bakit nagpapatuloy? Kasi yung nanay, mahal niya yung pamilya niya. Mahal niya yung mga anak niya. Anong dahilan? Pag-ibig. Pag-ibig ang dahilan. Bakit? Kahit pagod ka, tuloy ka pa rin. Tama? Hindi niya tinitingnan ng isang ina. Hindi niya tinitingnan yung pagod. Ang nakikita niya, kagalakan. Tama? Ganon din ang biyaya ng Diyos sa atin. Yung grace makes us give. And love, not because we have to, but because we want to. Ang tawag natin doon, grace and action. Kaya tandaan po natin, pag naging personal ang giving natin, it no longer feels like loss. It feels like love. Kung dati ang pagbibigay sa pilitan, pero dahil ngayon sa biyaya ng Diyos, nagiging kagalakan. Say amen. Say amen. Kaya ang tanong natin dyan, personal ba sa akin ang pagbibigay? Ginagawa ko ba to dahil utos? O ginagawa ko ba to dahil sa pag-ibig? Diba? Nag-o-offer ba ako dahil utos o pag-ibig? Nagsiserve ba ako dahil utos o pag-ibig? Iba yun eh. Pag personal sa atin, kapag ang sagot po natin pag-ibig, ibig sabihin, yung biyaya ng Diyos, totoong kumikilos sa puso natin. Say amen. Say amen. Samahan ako ng banda. Point number 3 last. How does grace inspire us to give selflessly? Una, grace makes giving possible. Pangalawa, grace makes giving personal. Last, basahin natin sabay-sabay. Grace makes giving powerful. 2 Corinthians 8, verse 7 to 9. But since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in love, we have kindled in you. See that you also excel in this grace of giving. Sabi ng verse 9. Kaya mga kapatid, pansinin niyo po again yung sinabi ni Pablo. Since you excel in everything, you also excel in this grace of giving. Amen? Kasi ang tunay na Kristiyano, hindi lang marunong tumanggap ng biyaya. Ang tunay na Kristiyano, natututo ring mamuhay at magbigay sa biyaya. Look at me. Grace doesn't only save us, but grace transforms how we live and give. Kasi ang context ng grace na alam natin, yung nagliligtas eh. Pero ang grace po, binabago niyan. Binabago niyan yung buhay natin, yung paraan ng ating pamumuhay, at yung paraan ng ating pagbibigay. Ang biyaya ng Diyos, look at me church, hindi lang ticket, papunta ng langit yan. Yan ay kapangyarihan. Yan ay power na nagbabago ng puso at nagbabago ng ugali natin. Kapag ang tao naranasan niya talaga yung biyaya ng Panginoon, mag-iiba yung paraan niya ng pagtrato sa buhay. Hindi na siya magpo-focus sa sarili niya. Magpo-focus siya sa kabutihan ng Panginoon. Ano sabi ni Paul? See that you also excel in the grace of giving. Ibig niya sabihin, ang pagbibigay, hindi lang gawa ng kamay.
Ang pagbibigay ay bunga ng pusong puspos ng biyaya. Kaya ang taong puspos ng biyaya, ang taong puspos ng grace, hindi mo kailangang pilitin. Hindi mo kailangang itulak. Kasi alam niya, lahat ng meron siya galing sa Diyos. Ang reminder ni Pablo, Paul remind us that the ultimate giver is Jesus Himself. Tama? Doon ka niya ulit dinalay. Hindi mo kaya magbigay? Hindi mo kaya bigay yung buhay mo? Pinakita niya ulit that the ultimate giver is Jesus. Si Jesus binigay lahat para sa iyo. Amen? Verse 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty might become rich. Grabe to mga kapatid. Si Jesus, ang pinakamarangyang nilalang sa lahat ng nilikha, pero iniwan niya ang trono ng langit. Isinantabi po niya ang kanyang kaluwalhatian para maging mahirap, para tayo'y maging mayaman sa kanyang biyaya. Kaya ang sukatan ng tunay na pagbibigay ay si Jesus Christ. Kasi siya nagbigay, hindi bahagi lang. Nagbigay siya, ang binigay niya lahat. Kaya kung tunay po tayong nakaranas ng biyaya ng Diyos sa ating buhay, di ba dapat ganun din ang tugon natin? Amen? When you give, next slide. When you give until it feels like grace, lives are changed, needs are met, and hearts are drawn to God. Yung pagbibigay mo na may kasamang biyaya, hindi lang nakaka-bless sa iba, nakakapagpabago din ang buhay. Amen? Lahat ng investment mo, lives are changed, needs are met, hearts are drawn to God. Wala po kaming sweldo dito. Lahat ng workers namin dito, wala pong sweldo. Pero naniniwala po kami, yung pagbibigay, hanggang sa maramdaman mo yung grasya ng Diyos, biyaya, nag-uumapaw. Isa lang alam natin, may buhay na nababago. May pangangailangan na natutugunan. May mga puso na napapalapit sa Diyos. Say amen. Tingnan niyo po ito. Yung 5 loaves and 2 fishes. Naalala niyo yan? 5 tinapay, 2 isda. Sabi nung bata, Lord, malit lang yung meron ako eh. Pero hindi siya natakot ibigay. Nung binigay niya yon, ano nangyari? Pinagpala ng Diyos yung maliit. Yung maliit, pinarami. Yung maliit, mula sa maliit, pinakain sa marami, sa libo-libo. Hindi pinag-uusapan ng laki. Ang pinag-uusapan, puso. Amen? Lord, malit lang to, walang kwenta. Pero kapag iniligay natin sa kamay ng Diyos, yung maliit natin na meron tayo, nagiging pagpapala sa iba. Say amen. Say amen. Last question. Tapusin ko na. Itanong lang po natin sa ating sarili. Kung gusto nating maranasan yung grace of giving, hindi yan again tungkol kung gaano kalaki, pero kung gaano kalalim yung biyaya sa likod niyan. Anong dapat nating itanong? Am I giving until it feels like grace? Do I give to impress? Or do I give
to express my love to God. Yun ang selfless giving. Give until it feels like grace. Amen? You say amen. You say amen. Last verse, last slide. Sige. Picturean po ninyo. Yan po yung summary ng topic natin. Don't give until it hurts. Give until it feels like grace. Say amen? Tatayo po tayo lahat. Pag ginawa niyo yan, mga kapatid, hindi lang kayo nagbibigay. You're reflecting Jesus in your life. Amen? Hallelujah. Let's all stand up and we will praise the Lord.